Pilipinas, maligayang 127th na kaarawan. Uy, June 12 ho ang ating Independence Day. Pero paano ba ni Juan de la Cruz sineselebrate yan? No? Kung minsan nakakalimutan ho natin, independence po. Actually po, kailan ho nangyari yung flag month, di ba? Yun ho ay in preparation for the June 12. Honor the flag. Ano ba yung flag? Ano ba yung kulay? Sino ba yung 8 rays ng flag? Bakit dapat ang blue ay nasa taas at hindi ang pula? At kailan lamang dapat ang pula nasa itaas at ang blue nasa ibaba? Biro mo yan, 127 years old na ho tayo, no? Pero ganyan na tayong katanda, pero patuloy pa rin ang issue natin sa pro-American ba tayo o pro-China? Dapat po walang ganong usapan. Dapat pro-Philippines lang, no? Dahil ang pagiging malapit sa Amerika o pagiging malapit sa China, ay yan ay produkto ng diplomasya, ng interes ng Pilipino, di ba? Ano ba ang interes ng Pilipinas? Ano ba ang interes ni Juan de la Cruz? Kailangan po nating tingnan yan. Historically, nasakop po tayo. 3 bansa ang sumakop sa atin. Sa ASEAN ho, ang hindi lang nasakop, Thailand. Kaya tinan nyo ang Thailand. Iba ang pananaw, iba ang pagtingin, iba ang pag-usad bilang bayan, no? Sa Pilipinas, 3 bansa ang nakasakop sa atin for a total of 384 years. Grabe, no? Para namang wala tayong pinagsimulan. Hindi ho. Nung bago ho tayo sinakop ng Espanya, ay tayo ho ay meron mga balanghay. Meron ho tayong kanya-kanyang lakandula. Meron ho tayong mga raha. Meron ho tayong uniquely Filipino. Kaso, sinakop tayo ng Espanya, ang una, for 333 years or from 1565 to 1898. Grabe ho, ang tagal. Yun ho ang impluwensya ng Katoliko, no? Yun ho ang impluwensya ng universities, no? So makikita natin na pag pumunta kayo sa Espanya, parang nasa Pilipinas rin kayo. Yung mañana habit, yung siesta, yung pagiging masaya, yung fiesta, di ba? Pero after ng Espanya, Amerika naman po ang pumasok. So, Espanya, Europea, Amerika, dito naman po. Na dati ang Amerika was occupied by British, no? So, makikita po natin nung American occupation, 48 years po tayo, from 1898 to 1946. Pagkatapos po doon, dumating ang Hapon. 3 taon lang naman po, 1942 to 1945 or during World War II. So, pag nakita nyo, na-colonize tayo ng 3 bansa. Sa ASEAN ho, pag tiningnan nyo yung 10 bansa, na-colonize lang sila ng usually ho UK, British, France, di ba? Ay pero ho tayo 3. At tayo lamang ang na-occupy ng Amerika, no? So, pag tiningnan nyo po, 127, may nabuo ba tayong kaisipang tunay na Pilipino? Bakit ang Pilipino nagiging Pilipino lamang pag merong Miss Universe competition? Lalo na po pag pumasok tayo sa Final Four, no? Talagang ang Pilipinas. Pag may competition, basketball, football, volleyball, no? Parang ang ating pagiging Pilipino depende lamang sa competition. Pero yung pagiging Pilipino sa puso at diwa, parang nag-iiba, no? Sino ba ang tunay na Pilipino? Ang sabi ng iba, the Philippines is too Western and not so much being Asian. So, yun yung pagtiningnan po natin dun sa mga nakaikot na sa ASEAN, ay talagang pag pumaba kayo sa kanilang capital, makikita nyo pa rin ang kasaysayan nila. Pero sa Pilipinas, pag bumaba kayo sa Manila, sa Metro Manila, puros malls, Western. Pag umalis ka, papuntang palabas, di ba? Karamihan ng mga turista, gusto ang Siargao. Okay sa kanilang kumakain sa kubo-kubo, sa turo-turo, nagkakamay, pero pag dito sa Metro Manila, ay, masyadong Western. Yung iba nga nagugulat, you have brand stores here.
Masyado po tayong Western. Okay? Hindi po natin nalalabas yung pagiging Asian natin or pagiging Pilipino. Yun, pag lumabas kayo, palayo ng Metro Manila, nakikita nyo ang unique na Pilipino, no? Ang tunay na Pilipinas ay nasa bayan-bayan, wala sa NCR o sa mga syudad ng ating bansa. So, doon ho sa mga hindi nakakaikot sa Pilipinas, umikot po kayo. Naku, napakaganda ng ating bansa. At pag sinabi ko napakaganda, hindi ho dahil sa malls. Hindi ho dahil sa Western food. Kahit to ang cuisine natin, napakayaman, napakasarap. Pero kung minsan na isasatabi yon dahil nasanay tayo sa Western aspect of our nationhood. So pag tinanong, sino ba ang Pilipino? Ano ba ang pagiging Pilipino? Ikaw ba ay Pilipino? Sige po, isipin po natin yan habang tayo nagse-celebrate ng ating Independence Day. Proud ka ba maging isang Pilipino? Kailan ka nagiging proud? No? Ano ba sa iyo ang pagwagayway ng ating bandila? Yung iba, hindi na tumatayo, hindi na pinapansin, okay lang yan, salita-salita, pero hanggang dun lamang, no? So, kailangan nating, ritual ang June 12. Kasi makikita natin dyan ang flag ceremony, merong wreath laying ceremony, di ba? Yun ay sa Kawit-Kawite, minsan meron sa Baraswin, at saka sa Luneta. So, pag nagkakaganyan, parang minumulat natin at iniisip natin ang ating kasaysayan. Napakahalaga ho sa isang bayan ang kasaysayan dahil yun po ang nagmo-mold ng ating karakter. Pilipino tayo dahil, di ba? Yan ang panay na tinatanong. Dahil ba kay el filibusterismo? Or kay la solidaridad? O dahil kay Bonifacio? O dahil kay Rizal? No? Alam po nyo, may modern day hero na rin po. Yan po ang mga OFW na annually, tuwi na lang may sakuna ang Pilipinas. Ang what makes us float as a nation is because of the OFWs. No? So, kailangan po nating tingnan yan at tingnan ng ang ating pride. Nasaan ang national pride at nasaan ang historical awareness? Hindi lamang po June 12. Kaya po may National Flag Month para binubuhay natin sa ating mga sarili ang ating kasaysayan. Kalimitan po ang lolo at lola natin, no? Yung mga veterans ay talagang proud. Naglalagay ng Philippine flag sa bahay-bahay nila. Bakit po si Gen Z hindi naiisip ang Pilipinas? Alam po nyo, uulitin ko, 127 years po ng independence. Mayaman po tayo sa ating lahi at mayaman po tayo sa ating kasaysayan. So, Happy Independence Day to everyone at ito po si Maluti Kia ng Maltik. Like, follow, and share. Marami pong salamat!